Ginataang kalabasa. Tara, magluto tayo. Nag-request naman ako ngayon ng panibagong ulam. Favorite niya ang ginataang kalabasa. Umpisa na natin. Babalatan natin muna itong kalabasa. Pili ko lang to ng 20 pesos ang isang hiwa sa palengke. Ganyan lang ako kung bumili, hindi buuhan kasi bukod sa mahal, hindi naman nauubos pati kasi ang dami. Ayan, nabalatan ko lang to. Shout out pala dyan sa mga nanonood sa video ko. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan. Medyo matagal lang talaga ang pagbabalat nito. Ayan, tapos hihiwain natin siya ng sakto lang sa laki. Tipid-tipid muna tayo ngayon sa sa luto kasi or sa mga ulam kasi mahal ang bilihin. Yan. Pagka manipis kasi ang hiwa, madali siyang maluto. Gusto ko kasi sa ulam or sa gulay, lutong-luto siya. Hindi lang pala ako, pati dito sa amin, lahat na gusto namin lutong-lutong gulay. Yan, bumili din ako ng sitaw. 20 pesos lang din yan sa palengke. Bagong pitas yan. Doon ako bumibili sa nagtitinda na galing diyan sa bukid, malapit dito sa amin. Yan. Tapos bumili ako ng 2 pirasong pork chop. Pork chop kasi ang gusto ko kasi manipis siya. Saka mahilig kami talaga sa laman. Sa laman talaga kami mahilig. Hindi kami mahilig sa taba. Ayan. Kaya lang naman pork chop ang binili ko para kahit paano. Yung aminin kasi natin yung taba. At yun, nagkakaroon siya ng kakaibang lasa. Mas masarap na lasa pag sinasaho. Ayan. Tapos kumuha ko ng 3 bawang. 3 butil. Gusto ng anak ko hipon ang sahog. Pero walang hipon ngayon sa palengke dito malapit sa amin. Kasi regular na araw. Kapag nagkakaroon lang ng hipon dito, kapag linggo. Pero pag mga Lunes hanggang Biyernes, wala. Unless pupunta ka talaga doon sa malaking palengke. Doon kumpleto. Ayan, isang sibuyas na medium. Hihiwain natin ng maliliit. Ayan, magigisa tayo ng bawang. Ayan, ito kawali natin. Lagay na natin ang sibuyas. Yung iba nauuna ang sibuyas kapag nagigisa, pero ako, mas gusto ko yung nauna yung bawang. Okay. Okay na. Lagay na natin ang baboy.
Ayan. Medyo sangkotsan natin ng konti yan para ikot na siya. Lagyan natin ng konting asin para matalasa. Actually, yan na yung pinaka-asin ko talaga sa gulay. Hindi na ako nang lalagay kasi ng maraming asin. Pero nasa inyo po yan kung gusto niyo maging kayo ng kung paano kayo magtimpla. Ako po kasi mas prefer ko yung less ang salt kasi alam mo na. Ayan, at this point, ilalagay ko na yung ikalawang gata. Konti lang yan. Kasi konti lang naman yung lulutuin natin. Sakto lang yung ano niyan, yung sukat ng gata. Para mamaya, kasi kami mahilig din kami sa sabaw. Yung iba, mas gusto nila yung ginataan na kumakapit lang yung gata sa gulay or sa sahog. Pero kami mas prefer namin yung may sabaw. Lalo yung anak ko. Ako pag nagluluto talaga ako ng ginataang kalabasa at sitaw, inuuna ko kasi yung kalabasa. Kasi gusto ko nga lutong-luto. Yung iba nga, minsan pa nga yan, dinudurog ko yung ibang kalabasa para yung lasa ng kalabasa masama sa sabaw. Masarap yun. Lalo sa pakbet, masarap yung ganong style. Yung idudurog mo yung konting kalabasa. Yan, takpan natin siya. Ayan, after ilang minuto, halu-haluin natin para yung gata hindi magbuo-buo. Takpan ulit natin. Ayan, pag gata kasi kailangan hinahalo-halo yung hinahalo-halo siya para hindi siya magbuo-buo. Ayan, at this point, ilalagay ko na ang sitaw. Diba? Good for 3 lang yung ulam namin kasi 3 lang naman kaming kakain. Ayan. Lagyan natin siya ng konting pampalasa. Konti lang. Ayan. Takpan ulit natin. Ayan. Nilagyan ko siya ng 2 sili. Ayan. Inilagay ko na yung kakang gata. Kung napapansin niyo, may gata pa siya. Marami pa yung ikalawang gata na sabaw. Pero okay lang yun. So, yan. Daming gata, daming sabaw. Para mamaya absorb yan ng kalabasa. Tsaka sabi ko nga sa inyo, di ba mahilig kami sa may sabaw. Kaya okay yung ganyan sa amin. Kung gusto niyo naman na hindi masabaw, babawasan niyo yung gata. Tsaka kung gusto niyo yung half cook lang yung gulay, nasa inyo po yan. Ang pagluto po kasi kanya-kanya ng tabalag talaga kung ano yung gusto, kung ano yung prepare ng pamilya, yun ang naglulutuin nyo. Ayan, kumuha ako ng malunggay sa tanim ko, kaya dalagyagan ko siya. Masustansya ang malunggay, kaya madalas ko itong tinasahog sa mga lutuin ko. Hindi na po ako niyang bumibili. Galing lang po yan sa tanim ko. Paiigayin lang natin to ng konti. Ayan, lagay na natin ang malunggay.
Tapos maya-maya, hahanguin na natin kasi ang malunggay, hindi naman yan niluluto ng matagal. Saglit-saglit lang yan, luto na. Ito pwede na to. Titikman ko na lang kung tama ang lasa. Yan, sakto lang ang lasa. Hindi maalat, hindi matabang. Yan, okay na siya. So, dito na yung ating ulam. Yan, kain po tayo. Pag ganito ang ulam, marami ang nakakain ko. Sarap kasing kumain ng gulay. Maraming salamat sa nanonood. Thank you for watching.